Nasa Middle East na nga ang Ukraine para tapusin ang gyera sa pagitan ng US, Israel versus Iran. Yes mga idol, tama ang narinig nyo. Ayon sa mga eksperto, ay Ukraine na ang tatapos sa terror na ginagawa ng Iran. Ito ay matapos paunlakan ng bansang Ukraine ang ginawang paghingi ng tulong sa kanila ni President Trump. Dala nila ang mga advanced na kagamitan na sinasabing tatapos sa bansang Iran. Yan ang ating pag-uusapan dito sa Forbidden Files PH. Pero bago tayo magsimula, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe dahil malaking tulong po ito sa mga kagaya naming content creator. Sa gitna ng naglalagablab na disyerto ng Middle East, isang bagong klase ng digmaan ang tahimik na nagaganap. Hindi ito puro tangke, hindi rin puro eroplano, kundi mga drone. Kahit sunod-sunod ang airstrikes ng Estados Unidos at Israel sa mga target ng Iran, parang hindi pa rin nauubusan ng paraan ang rehimeng ito. Sa halip na umatras, lalo pa itong nagiging agresibo. Gabi-gabi, daan-daang drones ang pinapalipad. Sabay-sabay, parang kawan na kumakalat sa kalangitan. Mabilis, mababa ang lipad at kadalasan hindi agad natutukoy ng radar. Sa unang tingin parang mga ilaw lang sa dilim. Pero ang totoo, bawat isa sa kanila pwedeng magdala ng kamatayan. Mga military bases sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang target. At ang mas nakakabahala, hindi lang ito iisang attack. Sunod-sunod, wave after wave. At sa bawat pagdating ng mga drone na ito, isang malinaw na mensahe ang pinapadala. Hindi pa tapos ang Iran. Pero habang lumalala ang sitwasyon, may isang puwersang biglang pumasok sa eksena na halos walang nakakita na paparating. Hindi ito superpower, hindi rin bansa mula sa Middle East, kundi isang bansang libo-libong kilometro ang layo at kasalukuyan ding nakikipaglaban para sa sarili nitong kalayaan. Ukraine. Oo, tama ang narinig nyo. Ang Ukraine na ilang taon nang hinuhubog ng digmaan ay ngayon nakikialam na sa isang bagong battlefield. Sa ilalim ng isang lihim na kasunduan kasama ang Estados Unidos, may inilabas silang isang teknolohiyang pwedeng magbago ng laban. Hindi missile, hindi fighter jet, kundi drone laban sa drone. Tinatawag itong interceptor drones sa ilalim ng operasyong kilala bilang Operation Epic Fury. Ang mga sistemang ito ay unti-unti nang inilalagay sa mga strategic na lugar sa Gulf region, mula Jordan hanggang Saudi Arabia. Unti-unting nagbabago ang kontrol sa himpapawid at ngayon hindi na sigurado kung makakarating pa sa target ang bawat drone ng Iran dahil sa bawat lipad nila, may posibilidad na may naghihintay sa kanila sa taas. Pero bakit nga ba kailangan pa ng Estados Unidos ang tulong ng Ukraine? Para maintindihan yan, kailangan nating balikan kung gaano kadelikado ang kalaban. Sa loob lang ng ilang oras ng operasyon, may mga ulat na agad na may nasawing sundalong Amerikano. At ang dahilan, hindi missile, hindi airstrike, kundi drone. Partikular ang tinatawag na Shahed-type drones ng Iran. Kilalang kilala ang mga ito sa modernong digmaan bilang suicide drones. Maliit, mura, at sobrang hirap ma-detect. Pero ang tunay na problema, hindi lang kung gaano sila kalital, kundi kung gaano sila kadami. Dito pumapasok ang tinatawag na math ng digmaan. Isipin mo ito, para pabagsakin ng isang drone, kailangan ng high-end defense system tulad ng Patriot missile. Ang presyo ng isang Patriot missile, umaabot sa $1,000,000 bawat isa. Habang ang isang Shahed drone, libo lang ang halaga. Ibig sabihin, gumagastos ka ng sobrang mahal para sirain ang sobrang murang target. Para itong gumagamit ng gintong martilyo para pumatay ng langaw. At habang tumatagal ang laban, hindi ito kayang i-sustain kahit ng isang superpower. Dahil sa bilis ng paggamit ng missiles, unti-unting nauubos ang stockpile
At sa ganitong sitwasyon, hindi pera ang unang nauubos, kundi oras at depensa. Kaya noong mga panahong kritikal na ang sitwasyon, isang urgent na mensahe ang ipinadala ng Amerika sa Ukraine. Hindi ito ordinaryong request. Isa itong emergency call. Ang hiling, tulungan silang pigilan ang tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga drone. At dito na pumapasok ang solusyon na matagal nang ginagamit ng Ukraine sa sarili nilang laban. Isang sistemang hindi lang depensa, kundi aktibong panghuhuli. Hindi lang teknolohiya ang dinala ng Ukraine sa Middle East. Dinala rin nila ang kanilang pinakaimportanteng sandata, karanasan. Sa kasalukuyan, daan-daang Ukrainian specialist ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Gulf region, mula Qatar, Saudi Arabia hanggang United Arab Emirates. Hindi sila ordinaryong sundalo. Sila ang mga taong ilang taon nang nakaharap sa parehong banta. Mga taong araw-araw nakikipaghabulan sa mga drone. Mga taong natutong mabuhay sa ilalim ng ingay na paparating na kamatayan. Pero bakit nga ba sila ang pinili? Simple lang ang sagot. Dahil sila ang pinaka nakakaintindi sa kalaban. Sa loob ng ilang taon na pagkikipagdigma laban sa Russia, paulit-ulit nilang hinarap ang parehong klase ng drones. Mga Shahed type, UAVs na galing din sa Iran. Hindi lang nila ito nakita, pinag-aralan nila, sinubaybayan, at kalaunan natutunan kung paano pabagsakin. Kabisado nila ang tunog nito, yung kakaibang ugong na maririnig mo bago pa ito makita. Kabisado nila ang galaw kung paano ito umiwas, kung paano ito umatake. At higit sa lahat, alam nila ang kahinaan nito. Hindi ito basta theory. Hindi ito galing sa training simulation. Ito ay kaalaman na nakuha sa totoong labanan. Sa totoong panganib at ngayon, dala nila ang lahat ng iyon sa Middle East. Ang kanilang misyon, hindi lang tumulong, kundi magturo. Turuan ang mga pwersa ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado kung paano harapin ang bagong uri ng banta. Ibahagi ang mga taktikang sila mismo ang bumuo habang nasa gitna ng putukan. Mga teknik na hindi mo mababasa sa libro. Mga diskarte na pinanday ng karanasan at survival. At dito nagsimula ang isang bagong konsepto ng modernong digmaan. Ang tinatawag na drone hunting. Hindi lang depensa, hindi lang pagharang, kundi aktibong paghahanap, paghabol at pag-neutralize ng kalaban sa himpapawid. Isang laro ng bilis, isang laban ng utak, at isang digmaan kung saan ang kalangitan mismo ang battlefield. Sa puntong ito, may isang tanong na siguradong pumapasok sa isip ng marami. Kung ganito karami ang drones ng Iran, hindi ba mauubusan din ang Ukraine? Sa unang tingin, parang logical na concern. Pero ang sagot, hindi. At dito nagiging mas delikado ang sitwasyon. Dahil habang ang iba ay hirap makasabay sa produksyon ng modernong armas, ang Ukraine ay tahimik na nagpapalakas ng kanilang kakayahan. Noong taong 2025, umabot na sa humigit kumulang 100,000 interceptor drones ang kanilang nagawa. Malaki na yan. Pero ang mas nakakagulat, lalo pa nila itong pinalaki. Sa loob lang ng maikling panahon, halos 8 beses ang itinaas ng kanilang production capacity. Ibig sabihin, kaya nilang gumawa ng hanggang 800,000 interceptor drones kada taon. Isipin mo yan. Hindi lang sapat para depensahan ang isang lugar, kundi sapat para kontrolin ang buong himpapawid. At sa ganitong scale, nagbabago ang dynamics ng digmaan. Dahil sa simpleng terms, sa bawat isang drone na ipapalipad ng Iran, may posibilidad na may 10 o higit pa na naghihintay na sumasalubong dito. At dito pumapasok ang mas advanced na bahagi ng teknolohiya. Ang tinatawag nilang Sting interceptor drones. Hindi ito ordinaryong drone. Bawat isa ay kontrolado ng operator gamit ang VR goggles.
Parang naglalaro lang ng isang high-speed video game. Pero ang kaibahan, totoong target, totoong laban, totoong resulta. Habang nakikita ng operator ang real-time view mula sa drone, kaya niyang habulin ang target ng mas precise, mas mabilis at mas agresibo. At kung sakaling pumalya ang tao, may backup. AI Guidance System, isang built-in intelligence na tumutulong para siguraduhin na hindi makakatakas ang target. Kahit umiwas, kahit magbago ng direksyon, kahit bumilis, hinahabol hanggang sa huli. Ito na ang bagong mukha ng air combat. Hindi na pilot versus pilot. Hindi na jet versus jet, kundi drone versus drone. At sa laban na ito, hindi lang bilis ang mahalaga, kundi dami at teknolohiya. Pero bakit nga ba ginagawa ng Ukraine ang lahat ng ito? Sa gitna pa ng sarili nilang krisis at digmaan laban sa Russia. Ang sagot, leverage. Sa pagtulong nila sa Estados Unidos, nagiging hindi matatanggihan ng kanilang halaga. Nagiging indispensable ang Ukraine sa mata ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At may pangalawa pang benepisyo. Ang kita mula sa produksyon at deployment ng mga interceptor drones, umaabot na humigit kumulang $730 million kada taon. Direkta nilang nagagamit para pondohan ang sariling depensa laban sa Russia. Hindi lang depensa ang nakukuha nila. Ito rin ay estratehikong pusta, isang political move. Ipinapakita ng Ukraine sa buong mundo, lalo na sa US government, na sila ay maaasahang kaalyado, habang ang Russia ay tahimik na tumutulong sa Iran para saktan ng Amerika. Ang Ukraine naman ay nagtatanggol dito. Hindi sa tradisyonal na paraan, kundi sa pamamagitan ng modernong teknolohiya at precision warfare. Sa huli, ang dating alas ng Iran, ang mga drones na dati kinakatakutan ng lahat, ay nagiging hindi na epektibo. Hindi lang dahil sa interceptor drones ng Ukraine, kundi dahil paparating na rin ang laser weapons ng Amerika, na handang sumabay sa bawat galaw ng kalaban sa himpapawid. Ang kalangitan ng Middle East, dating saksi ng takot at kamatayan, ay unti-unting nagbabago. At sa likod ng bawat operasyon, bawat drone interception, at bawat tactical na hakbang, Ukraine ang nagsusulat ng bagong kabanata ng kasaysayang ito. Ang bagong patakaran ng digmaan ay malinaw. Hindi na lang ito laban sa terror ng drones, ito ay laban ng talino, teknolohiya, at estratehiya. Ang himpapawid ay hindi na lang lugar ng banta. Ito ay bagong battlefield at ang Ukraine ang bagong mandirigma. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.